The love of a man and a woman united in Christian marriage reflects God's communion of love. Ito ang katuruan ng ating simbahang Katoliko na nais ipaalaala ni Pope Francis sa kanyang sinulat na encyclical Amoris Laetitia. Man and woman in marriage and their family, united in love, is a reflection and mirror of God's communion of love. Narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis na sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Kaya gagawa ako at bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. And the suitable partner that the Lord created out of man himself was the woman. Kaya masasabi nating ang dating orihinal na plano ng Diyos para sa babae at lalaki ay ang dalawa ay maging isa. The two shall become one in marriage, in love. And this is the unitive goal or nature of marriage. Unitive. Ang dalawa ay pinag-iisa. At a time, this original plan of God was modified. And this is what the Pharisees told Jesus. Tinanong ng mga Pariseo ang Panginoon, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? In return, nagtanong si Jesus, ano ang sabi ni Moises? Ano ang utos sa inyo ni Moises? And then the Pharisees said, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Sabi ng Panginoong Hesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. But from the very beginning of creation, God made them male and female. And for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. The origin of their love is God. Therefore, marriage is a gift from the Lord. Katulad ng pagkapari o kaya single blessedness, ang pag-aasawa, ang sakramento ng kasal ay bukasyon at misyon in equal dignity with the first two vocations. At bilang regalo ng Diyos, marapat itong linangin at pagyamanin. Marapat itong maidirekta sa ikalawang layon ng kasal o pag-aasawa. We have already mentioned the first goal of marriage, which is the unitive nature, a closeness between man and woman, an intimacy, both physical and interior, a union of body and hearts that results in the creation of a child or children. This is the second nature of marriage. The second goal is procreative. Sabi ni Pope Francis, the couple that loves and begets life is a true living icon, buhay na larawan na maaaring magpahayag ng Diyos na may likha at tagapagligtas. Alam niyo po, bilang pari, I have been questioned many times. Bakit ka nangangaral tungkol sa pag-aasawa at nag-aasta kang mahusay mangaral sa pag-aasawa, wala ka namang asawa? But I think people forget na yung pari ay galing din sa pag-ibig ng lalaki at ng isang babae. We are also fruits of the love between a man and a woman, our fathers and mothers. Kami rin ay mga saksi ng ugnayan ng aming mga nanay at mga tatay. At sa ganang akin po, magkasama po ang aking nanay at tatay bilang mag-asawa
sa loob ng 58 taon. 2 years short to be 60 bago po namatay ang aking tatay noong June 2020. At bilang direct witness sa kanilang pagsasama at ugnayan, may ilang aral akong natutunan sa kanila. And I want to share this to you, my brothers and sisters. First, marriage is not for perfect people. Ate Mina, si Kuya Baba ay perfect? Hindi. Ano, Kuya Bab? Perfect ba ang asawa mo? Kuya Bobby, hindi. Wala naman kasing perpektong tao. Lahat ay may magagandang katangian at kakayahan. Amen. Ngunit hindi rin maikakaila na ang bawat isa ay may kakulangan. Lahat ay may kalakasan, ngunit may kahinaan din. Nakita ko yung kahinaan ng tatay ko. Very temperamental. No? Yan. Ang nanay ko naman, very timid. Hindi makapagsalita. Pero hindi dahil ayaw niyang magsalita. I think it's basic respect. Kaya nga ang ugnayan ng mag-asawa, marapat na ang kakulangan ng isa ay punuan ng isa. At ang kahinaan ng isa ay kailangang palakasin ng isa. At kung hindi sapat ang kanilang pagpapalakasan at pagpupunuan sa isa't isa, ang Diyos na ang magpupuno at magpapalakas sa kanila. At iyon ay sobra pa sa sapat na. Why? If Jesus is part of your married life, He will make perfect your imperfections. Kaya marapat na laging kapartner ang Diyos sa buhay may asawa. You know, I only remember it now. Sa binyag, ang minister ay pari. Sa kumpil, ang minister ay obispo. Pero pagdating sa kasal, ang minister ay hindi ang pari. Ang dinideclare na minister sa sacrament of matrimony is the man and the woman. Kakaiba ho. Ano ho? Yung pari sa kasal, tagapagpadaloy lang. But the true ministers are the husband and wife. They enter into a covenant with God. So God is the third party in that marriage. But God is the third party that does not destroy. In fact, He builds up love, faith, and hope, and trust between a woman and a man. Kaya huwag maghanap ng ikatlong party. Ang hanapin ay Diyos. Second, in marriage, people are not called to be successful. The invitation is faithfulness. Maaaring ang mag-asawa ay magkamal ng iba yung kayamanan sa buhay. Pero kung taksil ang isa, I would not call that success. Maaaring maraming marating sa buhay ang mag-asawa, pero kung taksil naman ang isa, I wouldn't consider that success. So let the success of your marriage be measured only by one thing: faithfulness. Third, ang pag-ibig ng isang babae at isang lalaki ay magbubunga ng mga supling. At dahil may supling, o kahit wala pang supling, ang pag-ibig ay pag-ibig na mapagbata at mapagsakripisyo. We are all products of homes. And we are witnesses kung paanong nagdusa, nagsakripisyo ang ating mga magulang. Sabi daw po, kapag buntis ang babae, kalahati ng kanyang paa ay nasa hukay. And so it means that my mother was in the bingit of kamatayan for 8 times.
Kasi 8 kaming inanak niya. Ang totoo, 11 times nagbuntis ang nanay ko. Ano ho? Grabe. Sakripisyo ho yun. Ang tatay ko, pagkagaling sa opisina, magpapahinga. Ang pahinga, paggawa sa rice field. Ako ho ang utusan, magdala ng good for. Alam niyo ba yung good for? Utang sa tindahan. Nababasa mo good for, 3 sardinas, 3 kilong bigas. Dadaling ko sa tindahan, minsan nahihiya ho ako. Mangungutang para lang may makain ang mga anak. At kung iisa-isahin ko ang sakripisyo ng aking nanay at tatay, maiiyak lang ako. Lalo na kapag sabi ni Cardinal Tagle, lalo na kapag may anak na katulad ko, kailangang magdasal. Kung sakripisyo, bawat magulang, may talagang isasakripisyo. Whether you are married and together now, whether you're single parent, lahat yan, it's about sacrifice. The welfare of the children takes precedence over and above all other concerns. Sa pamamagitan ng pagtitiis, sabi sa 2 pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, ang Diyos ay umakay, nagtiis na matay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. At kung ano ang mga anak ngayon, yan ay bunga ng sakripisyo, ng pagtitiyaga, ng dugo at pawis ng mga nanay at tatay. Upang kaming mga anak ay maging mabuti at maayos, our parents, like all other parents, had to die 1,000 deaths. Eksperto ang mga nanay at tatay sa paglimot sa sarili. Sabi ni Pope Francis, the Lord's presence dwell in real and concrete families with all their daily troubles and struggles, joys and hopes. I hope this comforts all parents. Nasa gitna ng maraming alalahanin, mga problema at kung ano-ano pang mga bigat sa buhay ng pamilya, the Lord's presence dwells in us. At walang ibang yaman, kundi ang pag-ibig at katapatan. Kaya may panawagan po sa mga nanay at tatay, take good care of your children. Tulungan ang mga anak na lumago sa responsableng kalayaan, karunungan sa pangkalahatang disiplina at malayang pagdedesisyon. Build their character. Yung bagang talagang gagawa sila ng mabuti at tama kahit walang nakabantay, kahit walang nakakakita. Not for parents to dominate the space, but to teach them, enable them, and empower them to act intelligently and prudently whenever they meet with difficulties. Now, more than ever, parents have been reminded and made aware that the education and formation of children ay talagang una-una ay kanilang gawain at misyon. Bago magpandemya, pagkapasok ng bata sa school, ewan ko, siguro sa likod ng isip ng nanay at tatay, bahala ng teacher sa inyo. Ngayon, panahon ng pandemya, online classes, modular classes, sino magtuturo? Si nanay, si tatay, kasama pa si lolo at si lola. Being reminded tayo na ang responsibilidad ng paghuhubog at pagtuturo sa anak ay unang-unang gawain ng nanay at tatay. Also, know your children so that you are able to understand them. Last Friday, we buried a 21-year-old, very young lady.
She went into depression. And then eventually, she killed herself. Tanungin ninyo yung mga anak, ano ang nasa sa loob nila? Ano ang kanilang mga pangarap? Ano ang kanilang mga discomforts? Nasaan sila? Father, nasa bahay ho. Oo, kasi hindi nga makalabas. Pero ang isip, ang puso nila, nasaan? Sino ang kanilang mga kasama? Father, kami po, kasi nasa bahay lang. Oo nga, physically, you are with them. Pero sino ang mga kausap nila? Sino ang mga kachat nila? Know them, and you will understand them. Lahat ng ito ay makatutulong sa paghahanda sa kanila sa buhay sa hinaharap. The fourth and final lesson I learned, magdasal. Bata pa ako, natatandaan ko, natutulog ako sa gitna ng nanay at tatay. Nagdadasal ho silang dalawa. At kapag napapansin na ng nanay ko na hindi na ako sumasagot, kinungkurot ako dito sa may kilikili at sabi, Hail Mary na! Dadasal ka uli, Hail Mary, full of grace. Magdasal. Wala pong hindi nakakaya ng dasal. Ibig sabihin, huwag bibitaw ang mag-asawa sa Diyos. Dahil sa aking palagay, ang bibitaw sa Diyos, bibitaw din yan sa kasama sa buhay. Bakit? Magkakakrisis, magkakaargumento, magkakadiskusyon. Pero walang batayan ng pagdidesisyon kasi hindi nakakapit sa kalooban ng Diyos. Iba-iba ang pamilya, pero iisa ang alam ko. Bawat pamilya may hinaharap na hamon sa buhay. And so let us pray for families, especially those experiencing different crises in relationships, in finances, and many other reasons. There has been no other human institution na nagdudusa at nawasak, kundi ang pamilya. We pray to the Lord, to God, who is also a family, a communion of love, that the family may learn to pray together. Sabi nga, the family that prays together, dagdagan na natin, eats together, stays together. Amen.